sinabi mo kanina, Marlon, na ano, no, naglilingkod at patuloy na nagsiservisyo ang mga Duterte para patunayan na mali yung mga allegation sa kanila. Actually, I do not see an effort for them na i-invalidate yung mga issues na binabato sa kanila. What they need to do and what we see them do is that nagpapaka normal lang at nagpapaka authentic lang sila sa kanilang ginagawa. Hindi yung may effort sila or conscious effort na tinatawag na kailangan nating mapatunayan na hindi ako gumasta ng ganitong budget sa OVP. Wala eh. Lumalabas lang ng kusa dahil totoo. Dahil katotohanan. It goes out freely and people, we find out about it because it's the truth. And hindi sila yung kailangang maghain ng katotohanan. Ibang tao ang nagsasabi, kagaya ng COA, di ba? Kahit hindi mariin yung pagsabi ng COA na hindi nagnakaw ang Office of the Vice President, eto ang resibo, eto ang certificate, maayos nilang ginasta. Partida pa yan, ha? Binawasan nila ang budget ng Office of the Vice President, ha? Pero eto, na-appreciate ng taong bayan yung ginagawa ng ating Vice Presidente. Bago ko makalimutan, binati mo ng congratulations si VP Sara. Binabati rin natin ng congratulations ang sambayan ng Pilipino. May dapat pa tayong batiin ng congratulations. Alam mo sino? Yung babaeng palengkera sa Palasyo ng Malacanang. Congratulations sa'yo dahil napakahusay mong magsalita, napakahusay mong tagapagsalita ng Pangulo ng Pilipinas. Ayan ang naging resulta bilang effective ka, effective na spokesperson, negative ang Pangulo mo. Ano ka ngayon? Tae! Hindi nila nakikita at nararamdaman yung tunay na hinaing ng taong bayan. Kasi ang pakiramdam ng mga kumag na to, ng mga kawatan sa gobyerno, kayang-kaya nilang bilhin ang sino mang mamamayang Pilipino. Kayang-kaya nilang tapalan ng pera, kayang-kaya nilang mabili sa pamamagitan ng ayuda. Pero ang hindi nila alam, mismong ordinaryong tao na ang umaaray at nagsasabing napakawalang yang presidente ang nakaupo ngayon dahil sa nakalipas na 3 taon, hindi man lang guminhawa ang kanilang buhay sa halip, lalo pang nalugmok sa kahirapan. Huwag natin kalimutan nung 3 years o midterm ng administrasyon ni Tatay Digong. Alam mo ang kanyang net trust ratings, Pam? 77%.